sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Generally, peaceful daw po ang naging pagdiriwang ng maulang Pasko sa buong bansa. Sa ulat ng PNP, walang naitalang anumang insidente ng karahasan sa pagsalubong ng Pasko at 9 na araw ng simbang gabi. Gayunman, 10,000 pasahero ang nagdiwang ng Kapaskuhan sa gitna ng kalsada. Sus Mariano kain doon. Yung iba naman ay hindi sa kalsada sa port. Umakyat din sa 43 ang naitalang sugatan dahil sa mga paputok. Ayon sa Department of Health, nasa 40 road crash din ang naitala sa mismong araw ng Pasko at 34 na barangay ang binaha at 2 insidente ng landslide ang naitala sa Camarines Sur dulot ng tinatawag na shear line. Sa gitna nito, tiniyak po ng PNP na patuloy na magbabantay ang mga pulis sa mga matataong lugar at hindi magbababa ng seguridad. Yo. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2 por 2. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk to the edge of town. Hi. Cross the track, Maganda muli. the viaduct looms Lamig. Lamig. as it ships. Magandang umaga, bayan! The border Ito po si Anthony Taberna. wise he Umahabol si Jerry Baha sa Lunes. across the square, French across the middle. Siguro naman andito na si Kumbachero ng Lunes, ano? Namimiss ka na namin, baby. Storm comes a Deb. and some rain in a dusty Umuwi ka na, baby. band. Mahirap ang mag-isa. Kumusta po kayo, mga textmates, mga text partners, mga kapitbahay? Sana ayos lang po kayo dyan. Kung kami naman ang inyong tatanungin nila Norman, ayos lang kami dito. Dreams that Alam nyo naman kami, basta happy kayo, happy din kami. Gusto ko lang i-acknowledge ang pagsisikhay at pagsisikap ng aming mga kasamahan dito sa DZRH para po kayo mahatiran ng mga wastong impormasyon. Unahin na natin ang yan, buti na lang at nakinig na tong si Mother sa atin, ano? Ilang araw ko nang pinapauwi si Mother. Ayan, si Mother Malu Cabral, mabuti lang at pumayag sa ating marubdob na pakiusap na siya magpahinga sapagkat siya sabi nga under the weather, ano, under the inclement weather.
Magpahinga ka, magpagaling ka, mother. Kasama namin dito si Tina. Ano apelyido ni Tina? Bebe. Tina Bebe. Nolasco. Nolasco o Velasco? Nolasco. Si Tina Nolasco ang mother natin ngayon. Mother Tina. Ayan, si Mother Tina ang mother namin ngayon. Stacks of green paper. Siyempre, nandyan si Mother Kisses. Ayan. Mother Kisses. Ayan. Kita nyo naman. Kilala nyo naman si Mother Kisses namin. Dito sa DCRH, ang unang requirement dito bago tanggapin ng aming HR, dapat magaganda. Hindi kami tumatanggap ng basta-basta dito. Kita nyo, si Mother Tina namin dito, pag nakita nyo, parang mapapalingon kayo Ganun maliban na lang kung may stiff neck kayo, pati katawan nyo lilingon. Si Kisses, tagal nyo nang kilala si Mother Kisses namin. Ayan. Siyempre, kasama po namin si Yuel Reyes. Nandito rin po si Ivan. Ivan, ano ang apelido mo, Ivan? Si Ivan namin dito. Ito. Sentro namin si... ayan, tinan mo na. Ito po yung pagka nakita nyo, ito yung may star Asyado si Ivan Asyado. Ayan. Si Ivan Asyado. Ano height mo, Ivan? 6-footer ka ba? May 6? Mga 6-footer tong bata na to lalo na siguro kapag na ako na to. Tatangkad pa to. Sumabay ka na kay Greg. Nagpaplano na rin yan next year. Si Manong Greg namin dito, Greg Arsinas. Ano nga apelido mo, Greg? Pambira. Greg Urbano. Ano apelido ni Greg? Servano. Pambira. Muntik na akong tumama At siyempre si Norman dito, ang ating mga transmitter engineers natin dyan. Baka ang dami nyo nang nahuhuling isda dyan. Magpadala naman kayo dito. Alam niyo yung transmitter ng DZRH. Diyan ba tayo sa Malanday? May isda dyan sa ilalim. Kasi yan yung mga transmitter kailangan nakatundo sa tubig Ako, daming nag-aalaga na isda dyan. Nakakalimutan ng asikasuhin yung transmitter. Pag-aalaga na isda na lang joke lang. Ibig sabihin lang, magpadala kayo dito para naman maramdaman namin yan. Baka kaya patayin tayo sa area ng mga taga-transmitter. At siyempre ang ating mga DZRH Teleradio Boys and Girls. Hello, DZRH Television. At ang mga taga-social media natin, digital team. Grabe. Sila po ay hindi pumapayag na pabayaan po kayo. Kami, nasa harap lang kami, pero sila yung mga nasa likod. Kaya meron po kaming mga binabasang balita dito. Alam nyo, ang preparasyon ng balita ay napakahaba pong preparasyon nito. At ito po ay matinding monitoring. May mga pagkakataon, ito, para lang may ideya kayo, no? May pagkakataon po, yung ibang binabasa namin ay mga hinango sa pahayagan, ano? Halimbawa, itong binabanggit, marami tayong pahayagan dito. Ang isang pahayagan natin dito ay Manila Bulletin. Ayan pong Manila Bulletin. O pagka po tinignan nyo, English po yan. O English, Manila Bulletin. Pero pag binabasa namin, nagiging Tagalog. Ay, mga nililimbag po sa ating bulwagang balitaan. Yun, News Center. Bulwagang balitaan ang mga balita. Tapos, ang ating mga reporters, naka-assign po yan. Ganyan tumatakbo yan. Alam mo, Ivan, nag-umpisa akong news writer. Madaling araw din ang pasok ko. Ganun yata pag-umpisa Nag-umpisa akong news writer 1992. 1992, nag-umpisa akong news writer sa DCEC. Kaya, ilang taon ka ng writer, Ivan? 1 taon pa lang. Tingnan mo na, 1992. Bukas makalawa, magiging reporter tong si Ivan. Di siya pinakamatangkad na reporter, di ba? At pinakamagaling. Ayan. Tandaan mo, pagka ikaw ay pesky, determinado, may kalalagyan ka
Yung pong mga balita na yan, mga news writer, tapos naging producer din ako ng balita. Ako nag-uutos, ito, sulat mo to. Ganyan. At dumating ang pagkakataon na nabigyan tayo ng oportunidad na maging field reporter. Alam nyo, hindi ilalahatin ko na, hindi lang tungkol sa akin to. Ang magagaling na field reporter ay magaling na news writer. Ulitin ko ha. Ang magagaling na field reporter ay magaling na news writer. Kasi alam niya kung ano yung dadamputin niya eh. Yung iba kasi naging reporter kagad. Hindi naturuan nung tamang paraan. Dito, pagka ikaw ay news writer ka, yung news writer nga makikinig halimbawa sa press conference ni US President Donald Trump. Hindi niya sinusulat lahat yon. Pinipili lang niya kung ano yung mahalagang sinasabi niya. Tapos, maya-maya, magugulat ka. Meron na siyang, sa radyo po kasi ay hindi naman pahabaan kasi nga, radio, broadcast script po ang sinusulat namin. Mga 4 to 5 sentences lang po yan. Isang storya na po yun. Isang storya. Ay napapansin nyo, sa radyo, maiikli ang mga balita, maliban pagka madaldal yung anchor tulad ko. Tapos sa dyaryo naman, pahabaan po diyan dahil diyan po sumusweldo mga reporter Ang tawag diyan per column inch ang sweldo po diyan. So habang mahaba yung istorya mo, habang mahaba yung artikulo mo, lumalaki sweldo mo. Ayun. Ayan ha. Kaya sinasabi ko sa inyo libre yan. Libre yan, kaibigan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Binabati natin pati mga reporters at anchors ng iba't ibang istasyon na yung iba nakikinig sa atin. Kasi alam nila dito sa DZRH marami tayong breaking news Kapag ka narinig nila itong ganito. Flash Report. Kapag ka narinig po nila yan, natataranta na po yung ibang istasyon. Ano na naman yung exclusive na at flash report ng DCRA? Ganun yan Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yun po yung, kasi po, ang isa po sa mga elements of news na importante po sa radio ay yung pong immediacy. Marami yung elements of news. May oddity, may siyempre accuracy, di ba? Pero yung isa, yung immediacy, yung pong agad mong maisasahing papawid ang isang tumpak na balita. Unahan po kami diyan. Mauna lang kami ng 2 minuto kaysa sa iba. Ganun na kami maglakad sa kung reporter ka. Kami nauna diyan, ha. Pero ang sabi naman ni Yuel Reyes Subel, Yuel Reyes, boss, kahit minsan, kahit may pagkakataon naman, hindi tayo nauuna. Ganun talaga. Hindi balita yan hanggat di naririnig sa DCRH. Hayop sa yabang. Hayop sa yabang. Ayun, ganyan po. Kaya binabati natin ang mga nasa monitoring ng iba't ibang mga istasyon. Nakamonitor sila sa atin Nakamonitor sila. Hello. Kami ay katulad din ninyo na naghahangad na magbigay ng wastong impormasyon sa ating mga... Yan ang kaibahan natin sa broadcast media, mainstream. Ulitin ko, mainstream media. Hindi natin minamaliit ang social media sapagkat andyan na po ang mundo ngayon. Andyan na po. Pero ang kaibahan po ng isang journalist at ng isang vlogger ay yung tinatawag po na accountability. Dito po sa amin, pagka po umeri kami dito, may binasa ako dito at may nagdemanda sa akin sa binasa ko, damay itong mga kasama ko na to. Damay kami lahat dito, parang ganon. Yung iba kasing vlog, may marinig lang, sinulat na binroadcast na sa social media niya, ayun, doon nadadali. Kasi wala siyang accountability Hindi niya, pakiramdam niya, ako may karapatan akong magsalita, meron akong kalayaang magsalita. Kaya kahit ano sasabihin ko, hindi, nagkakamali ka doon. Yun ang kaibahan natin. Meron kaming tinatawag na
police. Ayan, we are policing our ranks. Kapag kami sumablay, patay kami. Patay kami sa aming mga bossing. Yun. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Marvin Gaye and get it on. Ang tindi ng ulan kahapon, ano? And that I want. Grabe, sana po ay walang naulanan sa inyo. Yung mga bata kahit na umuulan, nako, kung saan nagpupunta. Get it on. Namamas ko. Ay, mga naulanan dyan, sana makapagpahinga ngayon. Minom kayo ng vitamin C. Pagka medyo nilalagnat, uminom ng paracetamol. At least yun po yung mga basic na tinuturo sa atin ng mga doktor. Pero pagka lumala, alam nyo na gagawin. Dalhin sa ospital. Alam po ba ninyo na ang isa sa ipinagpapasalamat ng maraming Pilipino ngayon, at kasama po ako doon, ay ang pagkakaroon po ng mabuting kalusugan ng bawat isa. Alam nyo, again, speaking from experience, isa po sa pinakamahirap na tagpo sa buhay po ng magulang ay makita ang anak na may sakit. Di ba? Ganon din naman ang pakiramdam ng isang anak pagka ang magulang ay may sakit. In other words, kahit sino pong may sakit sa pamilya, pagka po talaga may karamdaman, lalo kung malubhang karamdaman, iniinda po ng buong pamilya po yan. Kaya totoo po ito pong survey na ito ng SWS na halos kalahati daw po ng mga Pilipino ang nagpapasalamat dahil sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Health is wealth. Tonying at Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Binabati pala natin ng happy birthday si Doktora Donna Jorge. Ay, Doktora, happy birthday po sa inyo. Ayan. Binabati po kayo ni Kuya Nick, si Ate Nika at Ate Nikki. Ayan. Happy birthday, Doktora. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam, Yap, Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 26 na ng buwan ng Disyembre. 5 araw na lang pala. Well, practically 7 araw. 5 araw, tapos ng kasama araw na to, 6 na araw na lang. Ano? Bagong taon na. Bilis ng panahon. Sa ulo ng ating ACS Balita, Mary Jane Veloso at mga PDLs masayang ipinagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya sa mga pasalidad ng Bucor. 47% ng mga Pinoy thankful sa pagkaroon ng magandang kalusugan ngayong Disyembre. PNP at Army nakaalerto sa pagdiriwang ng CPP anniversary ngayong araw. Utilization rate ng pondo ng ilang mga ahensya ng gobyerno tumaas. 2 patay sa pananaksak sa Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Masayang nagpasko si Mary Jane Veloso kasama ang kanyang pamilya sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, kung saan siya ikinulong nang dumating sa bansa mula Indonesia. Ayon kay Celia Veloso, ina ni Mary Jane, nasa 23 miyembro ng kanilang pamilya ang nagpasko kasama si Mary Jane mula umaga kahapon hanggang kahapon ng hapon. Reregaluhan sana ni Celia ang anak pero bawal ito sa correctional, kaya pagkain na lang
ang kanilang dinala at pinagsaluhan gaya ng sinigang na baboy, spaghetti, salad at puto. Matindi pala masarap pala Hindi rin pinayagan ng Bucor ang mga bisita ni Mary Jane na magpicture o magvideo sa loob ng correctional. Bukod sa Pasko, plano rin ng pamilya Velosa na muling bisitahin si Mary Jane sa ika-4 na po nitong kaarawan sa January 10 ng susunod na taon. Pinayagan ngayong holiday season ang conjugal visit sa mga persons deprived of liberty. Ang conjugal visit ay pagkakataon ng mga PDL na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na asawa. Yung asawa to asawa promise Pinayagan daw pong makasama ang kanilang asawa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ayun. Teka muna, so 24 hours to. Mula alas 8 ng umaga noong hanggang ngayong araw. Ayun. Teka, nalito ako. Ulitin. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ng December 25. Ngayon, kinabukasan. Okay? Habang ang pangalawang batch naman ay mula alas 8 ng umaga ng December 25. Hindi, yung second batch yun. Baka kahapon yun. 24 yung isa. 24 ng alas 8 ng umaga. Tapos hanggang alas 7 ng umaga kahapon. Tapos yung second batch, alas 7 ng umaga, alas 8 kahapon hanggang alas 7 ngayong umaga. Yun. Birang patis, nalito pa ako dun. Basta, nagkita-kita silang magjowa. Ayon sa Bucor, ipinatutupad din ang nasabing sistema ng pagbisita sa pagsalubong sa bagong taon. Alas 6:28 na ng umaga. Ito na yung binabanggit natin kanina, 47% ng mga Pilipino ang nagpapasalamat ngayong Kapaskuhan dahil sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Batay po ito sa survey na isinagawa ng social weather stations noong December 12 hanggang 18. Gayunman, mas mababa ang naturang bilang kumpara noong nakalipas na 2023 na nasa 52%. Bukod sa kalusugan, 25% naman ng mga Pilipino ang ipinagpapasalamat din ang kanilang pamilya habang 24% naman ang nagpapasalamat na sila ay buhay pa. Merong 7% din ang nagsabing thankful sa kanilang trabaho, karir o kabuhayan. 7% ang nagsabing nagpapasalamat dahil may Diyos. 6% dahil sa pagkain, 5% ang pananatiling matatag sa kabila ng hirap ng buhay. Yung pong pagiging thankful ay magandang kampo yun, magandang ugali po yun. Kasi kapag hindi na tayo naging thankful, ang titingnan na lang natin lagi, puro mga negatibo. No? Puro negatibo. Ang unang-una nating pasasalamatan ay ang Panginoon Diyos. Tama itong yung bang dahil buhay ka pa, yung bang araw-araw, yung pagising mo sa umaga, buhay ka pa. Di ba, nagising ka pa. Yun ay talagang dapat nating ipinagpapasalamat yun tapos yung pamilya mo, kasama mo. Alam mo, depende sa level of contentment yan May mga tao kasi ang nagpapasaya sa kanila, marami silang pera. May mga taong marami nang ang pera, gusto pa ng mas marami pang pera. Kawawa naman. Ako naaawa sa mga ganung mga tao kasi kawawa yun talaga dahil sa hindi nabubusog. Di ba? Hindi nabubusog. Pero yung mga tao na mababaw lang ang kaligayahan, kagaya namin nila Jewel dito. Pag nakita mo to si Ivan kumakain dito, binili lang sa convenience store yung almusal niya, di ba? Sabi ko, ano ba kinakain mo na yan? Goma po. Ang kunat Ang kunat nung kinakain ulam, ewan ko ano. Tapa ba yun? Pero goma yata yung in-order mo Ang bira. Pero masaya, di ba? Yun nga kung paano mo tingnan ang mga bagay. Pagka kasi tiningnan mo na, kawawa naman ako. Ako na yata kawawang tao sa mundong ito. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Gusto mo palungkutan tayo ng kwento
So, ganun lang po yun. Maganda po itong balita na to. 47, mas maganda, mas marami pang mga Pilipino ang maging appreciative kahit sa mga small things. Small things. Yung mga maliliit na bagay po na yan na nagpapasaya sa atin ay magbubukas ng mas malaking kaligayahan sa mas malalaking mga bagay. 6:31 na umaga, patuloy na naka-alerto ang PNP hindi lang upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, kundi bilang pagbabantay sa anibersaryo ng Communist Party of the Philippines. Sinabi po ni PNP Public Information Officer Brigadier General Jean Fajardo, inatasan ng pambansang pulisya ang mga commander sa mga malalayo at liblib na police stations na paigtingin pa ang kanilang pagbabantay at depensa. Paliwanag nito, hindi malayo ang pagganti ng CPP-NPA sa pwersa ng gobyerno dahil sa sunod-sunod na pagkakadakip ng kanilang mga NPA leaders. Inalerto din naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang mga tauhan nito kasabay ng paggunita sa ika-56 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines. Tiniyak din ni Galido na palagi naka-alerto naman ng tropa ng Army laban sa mga marahas na aktibidad ng NPA. Ito po yung armed wing ng CPP. Una nang inanunsyo ng pamahalaan na hindi sila magdideklara ng ceasefire laban sa CPP-NPA ngayong holiday season. Susunod! Oy, magandang balita ba ito? Yun daw pong utilization rate o yung paggamit ng pondong o ng budget na inilaan para po sa mga government agencies ay tumaas. Hindi ba yan yung nirereklamo dati ni Senator Cynthia Villar? Sabi ni Senator Cynthia Villar, hingi kayo ng hingi ng budget, hindi nyo naman ginagasta. Oh, tama din naman. Napagalitan kayo ng principal. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. Ang balitang ito ay hatian ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Mga kumbatsero! Yun! Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ayun. Oy, magandang umaga pala kay Vic Lima. Si Vic Lima, alam na alam yung sinasabi natin tungkol dun sa mga writers na magaling na writer ay ang tendency nun ay magiging magaling din siyang reporter. Yan. Mabuhay ang mga writer. Yun. Magandang umaga rin kay Kuyang Bar Mendoza at kay Habe, kay Sosimo Gasmin dyan po sa Pampanga. Maya payabak po kay Kongane, mga kabalen. Gising na po kayo. Tanghali na. Alas 6:40 na. Baka akala nyo walang pasok ngayon. May pasok ngayon. So ang mga bangko bukas ngayon, ano? Ang mga bangko bukas ay dapat naman, ano? Kasi isip-isipin nyo kung biglang idineklarang holiday ngayon. Halimbawa, nag-issue ako ng cheque na limpak-limpak dito kay Ivan. Inaasahan niya magkakapera na siya. Pupunta siya sa bangko. Biglang idineklarang holiday. Yun, patay. Yun po ang kahalagahan na yung mga holidays natin hindi ura-uradang idinideklara. Dapat nakaplano na. Malayo pa ay nakadeklara na para nakapagpaplano ang ating mga kababayan. Yun ha. At yung mga pulis natin, nakatanggap kayo ng bonus. Sana masipag. Masipag yung mga pulis natin. Tinatawagan natin si NCRPO Chief
Anthony Aberin, kasi meron po kaming nabalitaan na muntik ng tamaan ng ligaw na bala. Bumagsak sa bahay nila yung bala. Di ba, dapat may makausap tayo dito eh. Dati kasi, kaya mayayabang iba, nagpapaputok ng baril sa area eh. Pagputok ng baril, saan pupunta yung bala nun? Alang-alamang kainin ng ulap yung... yun ang iniisip nila, akala nila hindi na bumabalik yun. Ang dami na pong insidente, nagpaputok ng baril sa ere, pagbagsak, sapul sa ulo yung kapitbahay niya, bata, matanda. Hindi po ba? Kaya nga, pinaiiwasan po sa atin ang indiscriminate firing kahit pa masaya ka sa pagdiriwang ng holidays, kagaya po nito. Kaya abangan po niyo mamaya, meron po tayong isang makakausap na nandun lang sila sa loob ng pamamahay nila, no? Yun ang bigla na lang bumagsak ang bala. Buti na lang at hindi tinamaan ang isang sanggol. ACS Balita. Sa ibang balita, sa oras na 6:42 ng umaga, tumaas po ang utilization rate o paggastahan ng ilang mga ahensya ng gobyerno sa kabila ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa ulat ng notice of cash allowance, tumaas sa 93% ang paggamit sa pondo ng lokal, national at state-owned enterprises sa Pilipinas ngayong taon kumpara noong 2023. Katumbas ito ng kabuang 4.26 trillion pesos mula sa kabuang 4.52 trillion pesos na halaga na inilabas na NCA noong Hulyo. Dahil dito, 258.2 billion na lamang ang unutilized funds o hindi pa nagagastos na pondo ng mga ahensya ng pamahalaan mula sa budget nito ngayong taon. Pero merong ito yung tinatawag na yung utilization rate. Kaya importante po ito. Ito ginagamit ding sukatan kung dapat bigyan ng budget ang isang government agency. Katulad po nung ilang mga government agency na nabalitaan natin eh. Imagine sa buong taon, naka 60% lang ng tinatawag na utilization rate. Tapos sa susunod na taon, nanghihingi ng additional budget. Kaya nabubusit yung DBM dun eh. Hihingi ka na naman. Hindi mo pa nga ginagamit yung binigay namin nung nakaraan. Yun. Kaya dapat talaga yung mga government agencies na naglaan kayo. Kaya nga budget po yan eh, no? Yung budget po, hindi naman pera yun eh. Hindi naman pera dapat. Hindi pa pera yan. Ang budget po ay tinatawag na Program of Expenditure. Ayan, Program of Expenditure yan. So pag tinawag na Program of Expenditure, alam mo kung saan mo gagamitin. Diba, sinabi mo, maglalagay ka ng isang tulay sa lugar na yon kahit na walang ilog. Natawa tuloy ako doon kasi may ganun eh. Anyway, may ilog, hindi makatawid yung mga kababayan natin, kailangan natin lagyan ng tulay. So, nagre-request kami ng budget, so aaprubahan po yun. Tapos, kamukat-mukat mo, natapos na yung taon, nabigyan na sila ng budget, ni hindi man lang nagalaw yung pong pondo na inilaan para po sa paggawa ng tulay na yon. Kaganda-ganda ng intensyon, magkakaroon sana ng tulay. Yun po ay sakit ng ilang mga government agencies. Sino po may kasalanan nun? Hindi naman DBM dahil hindi pa naman kailangan ng release ng pera kapag umpisa pa lang ng yung bidding, 'di ba? Yung planning, yung bidding, yung awarding, hindi pa kailangan 'yan ng pera, di po ba mga kababayan? So, ang may problema talaga nun, yung mismong agency. Patay kang bata ka. Nagbabala si Senator Juan Miguel Zubiri sa posibilidad na makarating pa sa Supreme Court ang usapin sa panukalan 2025 national budget. Ito ay kung pipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos
ang panukalang budget na hindi tinatanggal ang mga questionableng probisyon. Paliwanag ni Zubiri, dapat kasing maibalik ang tinanggal na budget sa computerization program ng DepEd at 74 na bilyong subsidy sa PhilHealth. Mababatid na December 20 pa dapat napirmahan ng Pangulo ang panukalang budget, ngunit nausad sa December 30 dahil sa ilang probisyong kailangang repasuhin at busisiin pang maigi. Teka, si Senator Zubiri pumirma sa o kaya ay bumoto dun sa ratification ng BICAM report. Kaya ako lang naman naitanong baka kayo baka merong iba diyan kuda ng kuda tungkol sa budget, baka kasama kayong nag-ratify dun sa budget. Gusto lang nating malaman, baka iba. Hindi, dapat hindi tinanggal yan, dapat ganito yan. Bas makikita mo nakapirma pala sila sa BICAM report. Wag naman ganon ha. Wag niyo naman kaming binobola na ganon. Baka may ibang ganyan diyan ha. Sana hindi kayo kasama sa pumirma sa BICAM report, at sana din hindi kayo bumoto ng dahil uwing-uwi na kayo nung dinala yung BICAM report sa Kongreso, sa House at Senate, iraratify lang naman yan Yun po yung proseso di ba? May BICAM report, ibabalik yun sa both houses of Congress. Separately, they will vote whether to ratify or not yung pong yung budget. Kung nag-ratify kayo dyan, sumigaw kayo ng meron pa. Tapos ngayon, nagagalit kayo. Bakit nagkaroon ng ganon? Kasama pala kayo sa Batay kang bata ka. Hindi pa masyadong binobola. Ano to? May sunog? Meron po tayo mga kababayang nasunugan na naman. Sa Tondo na naman. Pambihirang patis Awa-awa. Yung daw pong mga nasunugan dyan sa Tondo, doon na lang muna natutulog sa Barangay Hall. Alamin natin ang balita mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, sa labas ng Barangay Hall, natulog dahil sa hindi sila magkasya. Natulog yung nasa higit sa 30 pamilya na nasunugan dito sa Pilapil Street, Tondo, Maynila. Ito sa barangay, itong barangay 31, barangay 51 sa Dagupan. At pamilya Minguez to, Anthony, ang nawala ng tahanan. Napakarami pala ito mula ikalamang palapag. Pero magkaisang pamilya, isang angkan, ang pamilya Minguez. Alamin ko lang yung ate, isang parte ng bahay nyo nagkaroon na sunog simula kagabi. Doon po sa pinaka-kaunahan, balik kapitbahay lang po namin. Kapitbahay nyo? Tapos? Doon po nagsimula ang sunog. Ang sabi at ang paniniwala ng ay jumper. At yun nga po. Tapos yung apoy, papunta pa talaga doon sa amin. So tamang-tama, nadamay kami. Ilan pong pamilya lahat kayo sa pamilya Minguez? Mga 30 to 40 families po. Kasama ng mga kabataan, mga bata. Mga ilang bata? Mga bata is nasa 31 31? Ano po pangalan nila? Jean Minguez po. Si Ate Jean Minguez, Anthony. Pero marami silang pamilya ang nawalan ng tahanan kahapon, kagabi. Nagsimula alas 9 ng gabi, nagulantang sila nang biglang may umapoy sa kanilang kapitbahay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napakalungkot namang holidays yan. Nasunog! Patay ang dalawang individual sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Antipolo, Rizal nito lang araw ng Pasko. Sa ulat ng pulisya, isang babae ang pinagsasaksak ng kanyang stepson dahil sa away sa gastusin sa bahay sa Barangay Kupang. Bago pa nangyari ang krimen, napag-alamang magkainuman pa ang biktima at ang sospek na siya namang naging dahilan para uminit ang kanilang pagtatalo. Nakatakas pa ang sospek matapos ang krimen at ngayon ay pinaghahanap ng mga otoridad.
Samantala, isang tricycle driver po naman ang pinagsasaksak din hanggang sa mapatay habang papasok na sana sa kanyang bahay sa barangay San Jose. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero nadakip na ang 4 na nakilalang suspect, kabilang na ang mismong sumaksak sa biktima. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Eribaha 2x2. Maluwag pa rin po ang mga kalsada kaninang madaling araw. Ewan ko lang ngayon kung matraffic na ba. Balik trabaho po tayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada. Sana po ayos na ayos lang po kayo at yung po namang mga hanggang ngayon ay nasa kalsada pa rin patungo sa probinsya dahil sa matinding problema na inabot po sa land transportation natin, sa sea transportation natin. Ay nako, sakit sa ulo ano. Para tayong bago ng bago. Isang minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Meron po tayong makakausap pero batiin muna natin siya, si Engineer Ace Gutierrez. Engineer Ace Gutierrez, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Good morning po, sir. Good morning po. Si Engineer Ace Gutierrez ay taga dyan sa Santo Niño, Parañaque. Tama ba, Engineer? Tama po. Opo. Ano po nangyari? Ano po nangyari nitong isang araw, yung sinasabing insidente ng stray bullet? Ano po na madaling araw po ng December 23 ang may bumagsak po na stray. Opo. Ayun po. Natutulog po kayo nun. Siyempre, madaling araw no? Opo, tulog po. Opo. Sino po kasama nyo sa bahay po? Yung asawa ko po, anak ko po, at saka po yung kasambahay po namin. Opo. Yung anak ninyo, ilang taong gulang na po, Engineer? 10 months po. 10 months, baby, sanggol, ano? Magkasama po kayo sa kwarto? Magkakasama po kami. Magkakasama kayo sa kwarto. Mga anong oras po bumagsak yung bala, Engineer? Ano po? 2:35 AM po. 2:35. Nagising po kayo? Opo. Himbing kayo natutulog, nagising kayo nung bumagsak yung bala. Saan po bumagsak, Engineer? Pag ano po sa yung pagbagsak po sa bubong malakas, tapos tumagos din po sa kisame, tapos doon po sa may kama na hinisigaan ng kasambahay po namin. Oo. Katabi din po ng kama namin na hinisigaan. Opo. Wala naman pong tinamaan? Wala naman po. Opo. Gaano po kalayo doon sa mismong kasambahay ninyo, yung pong binagsakan ng bala? Siguro po mga 1.5 dangkal. Ay, grabe. 1.5 dangkal. Ito po bang, may video po kami, yung bumangon, nabalikwas na ganyan, yung unang nabalikwas, yun po yung kasambahay ninyo? Opo, yung nakahiwalay po na kama. Opo. Tapos ayun, yung nakahiwalay na. Tapos si baby, yung katabi ni baby ay sino po? Misis po. Ay, yung misis nyo. Doon pala sa kabilang kamay nakahiwalay, yun yung inyong, pambihira. So, konting diferensya, yung mga 1.5 dangkal po, Engineer, ano? Grabe. Nanginginig na po yung kasabay namin at saka ramdam daw niya po yung hangin ng ng baal. Oo. Pambihira. May pinapakita po kami dito kanina na hindi, actually kung saan man bumagsak yung bala, kahit sino kayo pwedeng tamaan doon dahil magkakasama pala kayo sa isang kwarto, Engineer. Opo. Oo. Ano po ang
ano po ang ito po ay sigurado na itanong na ilang beses, ano ho ang naramdaman nyo noong oras po na yon at hanggang ngayon? Siyempre po, nung una kinabahan po, medyo na-trauma din po dun sa... Kaya nung nangyari po yun, hindi po agad kami nag-report, nagpakalman po muna. Tapos mga alas 4 na po siguro kami nakapunta ng police station para mag-report. So nagpunta naman po kayo ng police station sa Parañaque City Police Station, apo? Yes po, yes Opo, po. may ginawa po bang hakbang yung mga pulis? Pumunta po sila sa bahay yung police para po i-check yung... Hindi po kasi namin ginalaw yung bala po. Tama po yun, apo? Sinek po nila yun, yung pati yung pinagbagsakan po ng bala o paano po bumagsak. Natukoy po ba kung anong bala ng anong kalibre ng baril yan? Sabi po dun sa police station, 45 po. Caliber 45, opo. Opo. Ano po, nung nag-imbestiga po yung pulis, ano po yung findings po nila na sinabi po sa inyo? Saan galing? Sino ba nagpaputok ng baril? Natukoy po ba kung sino? Nahuli po ba? Hindi pa po eh. Sabi, magpa-follow up daw po sila. At hindi ko na po maalala kung sabi ipapadala yung bala para po dun sa maimbestigahan palalo po kung sino po yung nagpaputok. Opo, ang gumagawa po niya, kung di ako nagkakamali, ay ang crime laboratory dahil meron silang mga ballistics capabilities, ano? Opo, di siyempre, yung misis ninyo, yung kasambahay nyo, kayo, puro kayo na trauma sa pangyayaring yan. Nakikinig, andito na pala, si Brigadier General Anthony Abirin, ang hepe ng NCRPO ay nakikinig pala sa atin. General Abirin, Chief, magandang umaga po sa inyo. Hello po? Paki-patch mo, nakikinig. Paki-patch mo si General. Okay, General Abirin, magandang morning. Si Katonying po ito. Hindi yata tayo naririnig. Hindi tayo naririnig. Hindi ba pwede? Hindi pwedeng sabay? Okay. Di ba, naka-monitor naman sila. Engineer Ace, nandiyan pa po kayo? Pati si engineer nawala na, ano? Isip-isipin mo, natutulog ka lang natutulog ka, tutulog ka sa bahay nyo, madaling araw, tapos bigla na lang may babagsak na bala sa kwarto ninyo. Isip-isipin nyo, kung isang dangkal, wala, kwan lang po yan. Buti ako, mahaba yung dangkal ko eh. Kung nga isang dangkal ka lahat, siguro less than 6 inches, ano? Less than 6 inches, mga ganun, humigit kumulang. Grabe. Konting depresya, meron na sana tayong pinag-uusapang matindi rito, no? Biktima ng stray bullet, apo. Ay, wala pa rin? Si General Abirin ba yun nandyan? Okay. Apo. Okay, General, sir, good morning po. Si Katonying po ito. Katonying, good morning po. Opo. Good morning po. Napakinggan niyo po ba yung kwento ni Engineer Ace Gutierrez? Yung party lang po na pakinggan ko, yung pagbagsak ng bala. Opo. Na-monitor po natin. Opo. Ito po bang report na ito ay nakarating ho sa inyo, sa NCRPO? May nakarating pong report sa atin dito na ito nga po sa insidente po ng stray bullet po sa Santa Cruz, Manila. And yung Manila Police District po ay nag-iimbestiga na po about the matter, and yung na-recover po na slag ay pina-examine po natin sa crime laboratory para makita kung anong klaseng barel at kung ito ba ay posibleng nakaregister po sa Firearms and Explosive Office po yung baril na pinanggalingan po ng slag po na to. Opo, at kapag ka na pinpoint po kung sino may-ari,
makikita po natin kung sinong may-ari at pwede po tayo magsampa ng criminal or administrative case po doon sa may-ari po kung mapatunayan po natin na doon po galing yung slag po na na-recover po doon sa sa bahay po. Apparently po, General, ay iba pa ang pinag-uusapan natin dahil yung kinukwento ninyo ay sa Santa Cruz, Maynila, sa Manila Police District Jurisdiction. Opo. Ito pong kausap natin, si Engineer Ace Gutierrez, ay taga Santo Niño, Parañaque. At ang insidente po ay naganap noong pong madaling araw, about 2:35 in the morning, noong pong December 23 lamang. Magkaiba pa. Opo. Ito, may video nga po kaming pinapakita. Wala pong... para isang dangka lang po ang depresya, bumagsak na sana sa ulo nung isa sa mga kasambahay po nila, kasama sa bahay, General. Opo. Sa incidenting yan po ay paimbestigahan din po natin na parehas po na proseso ang gagawin natin para i-check po yung slag na na-recover para baka posible pong may match na record po sa atin kung ito po ay galing sa baril ng isang legitimate gun holder or any law enforcement officer or any po na kawani po ng law enforcement agency po na legal po na nakahawak ng baril kasi yun po ang may mga record tayo. Pero kung yung baril po ay hindi po registered po sa Firearms and Explosive Office, ay ang gagawin po natin ay makikipag-usap po sa barangay or sa kalapit na lugar po kung saan na-recover yung baril para posibleng matukoy kung sino po yung mga nagpaputok ng baril during that time po. Ayun, pwedeng mag-backtrack po kayo doon, may mga sigurado may mga testigo diyan. Kung bigla na lang na marilya, naiisip ko lang kung mga nagiinom alas 2 na madaling araw malamang may mga nagyayabang dyan, naglabas ng baril, nagpaputok. Nakikinig po sa atin si Engineer Ace Gutierrez. General, baka po meron kayong gustong sabihin sa kanya. Engineer, wag po kayong mag-alala. Yung mga utusan po natin, ang kawani po ng Parañaque City Police Office para makipag-coordinate po sa iyo ng masisinan para maimbestigahan po itong bagay na to. And definitely, we will coordinate with the barangay officials at saka sa mga kapitbahay niyo po para malaman natin po kung sino po yung mga nag-happy during that time na malapit po sa inyo. Para kahit papaano matukoy natin kung sino po yung nagpaputok po ng baril. Engineer, may nagpunta pong pulis naman sa inyo, di ba? Nakita ko yung kisame, malamang in-inspection din nila yan. Sabi pala General, nung mga pulis daw po doon, ay malamang galing sa caliber 45 at pong bala na ito na bumagsak sa kanila. Baka may gusto ko yung sabihin naman sa PNP chief natin dito sa Metro Manila, Engineer Gutierrez, para mawala na yung pangamba po ninyo. Gusto ko lang po magpasalamat dahil po doon sa gagawin natin din. Sana po matukoy natin kung sino po mahirap na po nakakatrauma din po kasi pag gano'n nangyari kahit walang natamaan natutrauma po yung pangyarihan. Makikipag-coordinate po ang pulis sa inyo. Engineer Ace, makikibalita rin po naman kami sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa pagtanggap sa tawag namin. Thank you po. Thank you po. Si Engineer Ace Gutierrez, sila po yung biktima ng stray bullet. Bumagsak sa inuupahan ilang bahay diyan po sa Santo Niño, Parañaque. General, para lang mas maintindihan po namin, pagka pala, nung araw kasi may mga bumabaril sa taas na ganun sa ere lang naman, okay, hindi ba, merong mga warning shot pa. Diba? Yung pulis, tumigil ka, sabi ng pulis. Hinto, magnanakaw, magpapaputok, ayaw tumigil, magpapaputok sa taas. Hindi pala tama yun, General? Hello, General Abirin? Po natin ay, opo, hello. Go ahead po. Yes, sir. Sa police operational procedures po natin ay bawal po yung mag-warning shot. Wala na pong warning shot po sa police operational procedure po natin. At dapat yung pag-warning shot po ay yung pagpaputok po ng baril ay para lang depensahan yung ating sarili kung talagang andun na yung
bingit ng kamatayan yung ating sarili. Saka lang po tayo pwedeng bumunot at magpaputok ng baril para depensahan po ang ating sarili. Yung pagpaputok po para mag-warning shot ay wala na po sa police operation. Wala na po yun. Napapanood lang namin sa TV yun, sa pelikula, no, General? Pampelikula lang yan. Okay. I-educate nyo nga po kami, bakit po bawal yung po velocity ng pataas at saka pababa, ano po ba ang pagkakaiba? Hello, Katunying. Ano po bang dahilan ba't ibinawal? Kasi nga, tulad nga nung nakita natin dito, yung bagsak nung bala, isip-isipin nyo, ang tibay nung bubong na yun, dire-diretso dun sa loob ng bahay. Gaano po ba kapeligroso yun? Ay delikado po kasi po anything po na ipinaputok natin, yung bala po kahit na i-point mo sa taas ay definitely bababa at bababa po yun. The moment na bumaba, hindi na po natin alam kung saan po babagsak at sino po yung posibleng tamaan po ng tingga na bababa. And yung pagbabawal po ng warning shot ay hindi po talaga ina-authorize ng PNP kasi the moment na nagpaputok ka, kahit na nakapoint yan sa isang tao, ay hindi po natin makokontrol yung slag na lalabas doon sa baril at kahit sino pwede na pong samahan. Unless nakadirect po talaga sa tao na kailangan mong i-neutralize. Opo. Katulad dito, nag-uusap tayo ngayon, General, 2 insidente na ng stray bullet ang naitala. Isa sa Parañaque, isa sa Maynila. Ano po bang instruction po ninyo? Una, sa mga pulis. Kasi sa mga pulis may diretsong control po kayo Opo. Sa ating kapulisan po ay binigyan po natin sila ng direktiba na wala pong mga ganyan na pagpaputok at as a matter of fact po. Ngayon pong New Year ay lalagyan po ng masking tape yung mga baril natin para hindi po sila matempt na magpaputok ng baril. At ngayon, kung yung mga kapulisan po natin ay pinapayo po natin na kung talagang gusto po nilang pumutok ay may mga firing range po tayo na pwede nilang puntahan para doon po sila magsawang magpaputok hanggang sa mamaltos po ang kanilang mga daliri. And yun nga po yung sinasabi ko na yung pagpaputok sa ere at may tinamaan, pag pulis po ang nagpaputok ay pwede po silang ma-charge sa criminally and administratively at pwede pa po silang maalis po sa serbisyo pag napatunayan. Ganun katindi ang parusa sa ganung kasalanan na po. General, ulitin ko lang, tama ba dinig ko? Babalik nyo yung paglalagay ng masking tape sa baril ng mga pulis natin? Sa NCR po ay ipinag-utos ko po na lagyan natin ng masking tape para makasiguro po tayo na yung mga membro ng kapulisan po natin ay hindi po talaga magpaputok. At yung ilalagay po nating masking tape ay yung tama lang po na pagmarka para in case na there will be an instant na kailangan po sila na magpaputok dahil sa related po sa kanilang trabaho ay pwede rin po nilang magawa. At pag sila po ay nagpaputok, dapat po may pakibat po na report na gagawin para i-report po nila yung pagpaputok nila ng baril. Sabi ng iba dyan, may extra akong baril. Paano ho yun? Accounted nyo po ba yun? All accounted for po ba? Yung ibang mga pulis na dala-2 o 3 baril na hindi po naman nila service or issued firearms sa kanila? Yung mga baril po na licensed firearm po is accounted po yon kasi naka-record po sa kanina po sa Firearms and Explosive Office po. Pero yung mga baril na wala pong papel ay hindi po naka-record po sa kanila. And definitely nananawagan po tayo na pag may ganun po silang baril ay wag na po nilang gamitin para rin po sa safety ng bawat isa. Oo. General, last na lang, sabi kahapon ng PNP headquarters ay generally peaceful ang celebration ng December 25. Ito pong bagong taon mas matindi ang mga festivities dito Ano po ang maasahan natin sa mga pulis sa NCR yung especially sa visibility?
tama po kayo dyan. Generally, peaceful po yung pag-celebrate po natin ng Christmas. And wala po tayong naitala na insidente na pwede sanang nakapekto sa kasayahan sa pag-celebrate ng Christmas. At ngayong sasapit ng bagong taon po ay continuous po yung police visibility natin. As a matter of fact po, we have deployed more than 10,000 personnel po sa ating mga places of convergence, lalong-lalo po sa mga simbahan, sa mga malls, sa mga terminals, at sa other places of convenience. At makakaasa po kayo na ang inyong lingkod ay mag-iikot po para i-inspect yung mga nakadeploy nating police para i-check po yung moral and welfare nila, and at the same time, kahandahan din po nila sa on the ground po. Ang laking bagay po nung may nakikitang pulis yung mga kababayan natin. Kahapon po may reporter kaming umiikot. Ang daming tao, pero walang kaso ng snatching kasi may pulis na gagala-gala doon. Iba talaga yung police presence, General eh. Opo, tama po kayo dyan. And may dagdag ko po, yung mga kawani po natin sa Regional Mobile Force Battalion at saka District Mobile Force Battalion ay ibinaba po rin po natin para tumulong po para sa police visibility natin. And aside from that, may mga covert operatives din po tayo na nakadeploy. Yun, importante din yun. Yung mga tinatawag nung araw ng mga sikreta, ano po, General? Opo. General Ardi, salamat po sa inyong oras at happy holidays po sa inyo. Happy New Year. Good morning. Opo, happy holidays po, Captain. Thank you po. Si PNP Chief General Anthony Aberin, PNP Chief sa NCR. Yun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 20 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ba't nawala yung pangunahing balita natin? Nanakawan tayo. Nawawala. Sandali lang. Sandali po lamang. Oy, binabati pala muna natin ang happy birthday itong si Ma'am Evelyn Brahas. Ay, ateng, happy birthday. Wala ba tayong mga bagong accounts dyan? Matindi itong si Ma'am Evelyn kasama siya sa Tres Marias. Yan. Binabati po kayo ng buong MBC Sales at pati na rin ni Paring Kaloy. Yeah. At happy birthday din kay Senator J.B. Ejercito. Ang bumabati sa inyo ay si Kuyang Raymond Dadpaas at ng buong MBC na rin. Ayun. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas, generally peaceful ayon sa PNP. Wet Christmas naranasan sa Pilipinas. 3 weather system patuloy na magpapaulan hanggang weekend. Tukang Kanlaon nagbuga ng abo sa araw ng Pasko. Biktima ng paputok, 1 linggo bago ang New Year, umakyat pa sa 43 ayon sa DOH. Insidente ng sunog ngayong buwan na itala sa 700, mas mababa daw kumpara noong 2023. Ating Pangulong Duterte tatayong abogado sa impeachment ni VP Sara Duterte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita.
Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin 7:23. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nuclear Medicine Unit ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:28 na umaga, Engineer Tony Nanggel, good morning. Generally peaceful ang naging pagdiriwang ng Pasko sa buong bansa. Sa ulat po ng PNP, walang naitalang anumang insidente ng karahasan sa pagsalubong ng Pasko at 9 na araw na simbang gabi. Sa gitna ito ng patuloy na pagbabantay ng pulisya sa mga matataong lugar gaya ng sa mga mall, pasyalan at simbahan. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Anthony Abirin na patuloy silang mag-iikot sa mga lugar upang matiyak na ang mga pulis ay nagbabantay sa ating mga mamamayan. Naging maulan ang pagdiriwang ng Pasko sa Metro Manila at iba pang kalapit na lalawigan kahapon. Naging matumal ang mga pamilyang bumisita sa Rizal Park at iba pang parke sa Metro Manila dahil sa lakas ng ulan. Habang karamihan naman sa mga pamilyang Pilipino ay mas piniling doon na lang mag-celebrate sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang pag-ulan sa mga susunod na araw hanggang weekend dahil sa pag-iral ng 3 weather system. Kabilang po dito ang shear line na nakakaapekto sa Metro Manila, Southern Luzon at Central Luzon. Intertropical Convergence Zone naman ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao habang amihan o Northeast Monsoon ang nagpapaulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Kung sa Metro Manila at sa ilan pang lugar sa bansa ay naging maulan ang Christmas Day, naging maaliwalas at walang pag-ulan sa Baguio City. Kasabay nito dinagsa ng mga residente at turista ang tanyag na Burnham Park sa lungsod lalo nitong araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, nakapagtala ng temperatura na hanggang 17 degrees Celsius sa summer capital ng bansa. Bukod sa Burnham Park, marami rin ang napiling mag-celebrate sa ilan pang tanyag na landmark sa lungsod, gaya ng iconic na Lion's Head sa kahabaan ng Cannon Road. Habang hindi naman napigilang mag-horseback riding ng mga turista sa Wright Park, magtungo sa The Mansion at mamasyal sa Mines View Park sa Baguio City. Para na sa Baguio, 17 degrees oh. Sarap. Kumusta kaya traffic sa Baguio? Higit 200,000 individual o katumbas ng 55,254 na pamilya na ang apektado ng mga pagulan na dala ng shear line. Sa datos ng DSWD, karamihan sa mga pamilyang naapektuhan ay mula daw po sa Western at Eastern Visayas. Meron ding 700 pamilya o 2,700 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit 4 na milyong pisong halaga naman ng humanitarian assistance ang ipinagkaloob ng DSWD para sa mga individual na naapektuhan ng masamang panahon. Balita nga tayo sa ating RH reporters. Ang mahal daw ng buko. Ha? Tiba-tiba yung mga magbubuko ngayon. Alamin nga natin kung magkano na ang buko ngayon dyan sa QC. RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Anthony, dahil sa konsepto ng economics na law of supply and demand, abay umabot na sa 60 pesos ang presyo ng kada piraso ng buko. Napakamahal naman buko niya. 60 pesos? 60 na. Oo, dating 35 pesos sa Anthony. Ngayong umagang ito ay nagugulat yung mga bumibili dito sa isang malaking tindahan ng buko dito sa Pihineri Street. Dito sa Kamuning, Quezon City, dahil 60 pesos na, alas doble na. Oo, ang buko pa naman, Anthony, ginagawang salad. Ito yung isa sa mga inihahanda ng mga Pinoy sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya ng bagong taon, yung mga bumibili nagugulat. Kausap ko kanina, Anthony, itong tindero ng buko na si Anthony Oliva. Wala daw maibagsak na buko. Ang supplier nila na galing ng Quezon Province. Iniipit daw ng mga biyaherong supply ng buko na pangsalad. At mukhang Sinasadya?
mukhang sinasadya. Alam mo naman ang mga negosyante. Pambira naman, oh. Yung mga pagkakataon na mukhang ilalabas daw sa merkado, ilalabas lamang isang araw bago yung bagong taon. Akala ko naman ang sasabihin ng mga magbubuko ay pasensya na ho kayo, walang dating dahil malakas ang ulan sa Quezon saka sa iba pang parte sa South. Hindi, ang dinadahilan, may kaugnayan pa rin sa ulan dahil daw nung nakalipas na mga pagbagyo, nakatumba o di man nagkandahulog yung mga buko, kaya wala daw ma-supply ngayon. Nako. Yun yung isang pinabanggit nitong yung tendero ng buko na si Anthony Oliva. Kaya walang maibagsak. Ayan, kung makikita mo dyan sa ating video, Anthony, ilan lang, dati-rate, yung mga regular na dumataan dito sa Tihiner, kanto ng K4C Street dito sa Barangay Kamuning, Quezon City, malapit dito sa palengke ng Kamuning, napakalaking bunton ng mga buko yung makikita rito. Pero ngayong umaga, yan, makikita ninyo, iilan lamang yung supply nila. Iilan lamang at halos mabilang na lang sa daliri yung supply ng buko dito sa lugar na ito. At kanina, Anthony, meron akong expatang kanina, inabutan ng DCRHUs na bumibili, si Mang Arellano. Etong si Mang Arellano, ay kagulat. Pakinggan natin na Anthony, itong si Mang Arellano na nagulat sa presyo ng buko ngayong umaga. Nagulat ako ngayon, bumili ako ng buko. Kasi nung bumili ako ng September, 35 lang. 35. Tapos ngayon, tinanong ko kay kuya, sabi niya 60, kaya bumalik muna ako sa bahay. Dinagdagan ko yung pera ko. Kaya nakakagulat po talaga, sobrang taas. Yun po. Halos ay nadoble. Halos po, nadoble. Ayan, yan, isa lamang yan si Mang Arellano doon sa bumili, nagulat dahil akala daw niya 35 pesos lang. Kaya na, ang tagal na pala niya huling bumili. September pa siya huling bumili. Yun nga. Yung September yun yung mga panahon na bagyo. May mga bagyo na rin pumasok nung panahon na yon. Pero ang dinadahilan ngayon ay dahil pa rin doon sa bagyo at wala daw mai-supply, walang maibagsak yung kanilang mga supplier na galing pa diyan sa bahagi ng Quezon, isa sa mga lugar na tinamaan na magkakasunod na bagyo nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre. So yung mga naghahanda ng pangsalad sa pagsalubong ng bagong taon, asahan na ninyo, magdagdag kayo ng konti, ng halos doble doon sa binibili ninyong presyo ng buko dahil ngayong umagang ito, dating 35 pesos hanggang 40, ngayong umagang ito ay nasa 60 pesos na ang presyo ng kada piraso ng buko. Mula rito sa Kamuning, Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, Val. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon dahilan upang magdilim ang kalangitan sa mismong araw ng Pasko. Ayon po sa PHIVOLCS, umabot sa 300 metrong taas ng ash plumes na ibinuga ng bulkan dakong alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Nananatili naman sa alert level 3 ang bulkan na nangangahulugan na posibleng bigla ang pagsabog. Sumasabay din po ang Bulkang Taal sa pag-aalboruto. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala sila ng 11 volcanic earthquake sa Taal mula noong bisperas ng Pasko hanggang kahapon. Sinabayan ito ng 7 tremor na tumagal ng 3 hanggang 5 minuto. Sa ngayon nananatili naman sa alert level 1 ang Bulkan Taal kung saan mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone. Walang problema sa Tagaytay Yung mga gustong magpalamig dyan sa Tagaytay, ang sarap ng lamig dyan sa Tagaytay, especially pagtuntong ng mga bandang hapon, sarap. Tara na sa Tagaytay! Sa gitna po ng pagdiriwang ng Pasko, kabi-kabilang sunog ang nangyari sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Barangay 18 sa Caloocan, nangyari ang maagang pagsiklab ng sunog sa araw ng Pasko bandang 1:30 ng madaling araw
sa pagmamayaring bahay ng isang 84 anyos na lolo. Agad naman itong naapula. Alas 6:40 naman na umaga nang masunog ang isang fruit and vegetable warehouse sa Navotas kung saan inabo ang katumbas ng isang buong container van ng apple, kamatis at bawang. Samantala, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng mahigit 700 insidente ng sunog sa buong bansa nitong buwan ng Disyembre. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Annalie Atiena, mula December 1 hanggang 24 ay nakapagtala sila ng 724 na insidente ng sunog. Mababaan niya ito kumpara sa mahigit 1,000 fire incidents sa kaparehong panahon noong 2023. Susunod, Tito Boy. Hoy, Mayor Attorney Christian Natividad ng Malolos, magandang morning. At kay Kuya Johnny Santos na nakatutok sa 2x2, magandang umaga po, Boss Johnny. Ang ganda na raw ng pangyayari pagka lumabas ka ng bumaba ka ng NAIA ngayon eh. Marami ng mga pagbabago. Kaya lang, may mga nagre-reklamo. Paglampas mo daw sa immigration, dahil medyo mabilis naman ang daloy ng tao sa immigration, at pagkuha mo ng bagahe mo dun sa may carousel, ang haba naman ng pila ngayon ay nandun sa customs. Paglabas mo ng ganun. Mamaya makipag-usap tayo sa Bureau of Customs. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:39. This time check is brought to you by Oy, baka may mga bubong na kayong dapat ng palitan ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Magandang morning kay Kuya Elmer Ngo at siyempre kay Kuya Kenneth at kay Kuya Rommel Sitin. Eco-friendly at advanced technology ba ang hanap mo sa sasakyan? Subukan ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid Crossover at Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid at Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya na buboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Yun, meron din itong Apple CarPlay at Android Auto para sa maswabing connectivity. At para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga. Itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay naka-power tailgate na. Talaga namang swak na swak ang mga sasakyan ito para sa inyong out-of-town road trips. Ang tindi, ang daming mga freebies nito. At siyempre kasama po dyan ang 3-year roadside assistance at mga warranty nito. Ano ba hinihintay nyo? Test drive na! Pumunta sa cherryauto.ph. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Marami na pong pagbabago sa ating mga paliparan at nung nakaraang araw nga ay itinur tayo ni RSA ni Mr. Ramon Ang dyan po sa Ninoy Aquino International Airport Terminals. At talaga naman, in fairness, iba talaga kapag ka po ginagastusan, mabilis ang procurement. Mabilis ang procurement pagka sa private sector eh. Sa gobyerno kasi talagang admittedly, napakaraming kuskus balungos, kaya napakatagal. Para bibili ka lang ng, magpapalit ka lang ng elevator, abuti ng ilang pong buwan eh. Kaya nga ngayon, ang bilis po ng mga palitan dyan, mga pagbabago, kaya't natutuwa po tayo. Kaya lang, habang masaya tayo sa maraming mga improvements sa NAIA, bigla na lang sumambulat itong mga reklamo laban sa customs.
kausapin nga natin ang Customs. Ang tagapagsalita po ng Bureau of Customs, si Assistant Commissioner Attorney Jet Marunilla. Ascom, magandang morning. Si Katonying po ito. Magandang morning po, Katonying, at magandang morning po sa lahat ang nanonood na ikinig sa program, sir. Kumusta po kayo? Kumusta po ba ang collection ng Bureau of Customs sa mga panahon na to? Kayo po ba'y nakakahit ng targets? Okay naman po. Yun lang, medyo naghahabol po ng konti, no? Dahil medyo malaki po yung epekto sa amin ng EO na pagbaba po ng ibang taripa namin. Pero may ilang araw pa naman po kami, no? At pinag-iigting po namin yung aming collection para ma-meet po namin yung aming target for the year. Grabe to ha, photo finish to. Ascom ha, ilang araw na lang, tapos holiday pa yung 30, walang pasok. 31, walang pasok. Kaya nyo pa ba yan? 3 araw na lang yata yung may pasok Ay, susubukan ho namin, sir, no? Yun din po yung isa namin naging problema. Ang dami ho talagang araw na naapektuhan kami, no? Especially ho yung mga araw na walang pasok dahil sa mga calamities natin. Kada araw ho na yun, hindi ho kasi nare-recover yun the following days, no? Kasi ho, yung scheduling ng barko. But again, may instruction na po si Commissioner Rubio dun sa mga ports namin, and may mga catch-up plan naman po kaming ginagawa. Opo, sana po ay matupad ang inyong pangarap na makahit ng target. Yun po ang gusto rin namin, dahil sa kapag hindi kayo nakakahit ng target, nakakalungkot din nakakahawa din yung kalungkutan Okay. Ascom, ang isa pong dahilan din kung ba't kami napatawag, ito pong ano ba to, bagong sistema? Sino ba ang nagpauso nito na kapag ka nakuha mo na yung bagahe mo, kung ikaw ay galing sa international flight, dati kasi kung wala nothing to declare, dire-diretso ka ng ganyan palabas, dahil ikaw naman ay i-travel, kasama na po lahat yun sa online registration. Ngayon po ay hinaharang ng mga taga-customs yung lahat ng mga lumalabas na may tulak-tulak na trolley o kaya may hila-hilang bagahe po nila. Bakit po ba nagkaganon? Parang mga 1-2 buwan pa lang yata itong ginagawa ng customs? Sir, actually ini-implement po namin ngayon yung e-travel fully, no? At tinitingnan po naman namin yung mga declarations doon. Kung wala naman po kayong declaration at wala kayong dapat i-deklara, sa green lane naman po kayo dumadaan, no? At usually wala naman check. Yun na ho, minsan may mga customer profile, may mga passenger profiling lang ho kami na iniingatan. Sa gantong panahon din ho kasi marami kaming nahuhuli na, hindi na naman ho yung huli sa commercial goods, medyo lenient naman po kami pagdating sa mga panahon na to, especially po sa ating mga kababayan na alam naming bumiyahe, no, at namili ng konting pasalubong. Ang iniingatan ho namin dito yung mga kontrabando din lang po talaga, no. Marami din po kasi pumapasok kayo na information sa amin na may mga nag-take advantage po nung influx of passengers for certain contraband. So siguro po dun lang sa profiling namin nagkakaroon ng konting ganyang issue, no. Pero minarapat na rin po ni Commissioner Rubio, no, na bigyan ng instruction yung aming NAIA Customs Office, especially arrival division namin, no, na paigtingin ho yung profiling nila. At the same time, wag ho sanang maistorbo yung ating mga pasahero. Anyway po, may mga passenger records naman po yan na pwede namin i-coordinate sa Bureau of Immigration. Maaari po yun na lang yung gawin namin, no. Kung yan naman po ay turista at hindi naman po suspected na yung tinatawag nating biyahero, no? Yung mga biyahero kasi yun yung medyo may risk na magdala ng mga kung anong items dito. At yun po yung minsan na-identify ng mga counterparts namin sa ibang airports, no? At na ibabato ho dito sa Bureau of Customs. So yun ho siguro yung pinag-iigting namin, at maka-expect po yung ating publiko ng mas improve na profiling at the same time processing po pagdating yan sa arrival section namin in the next few days. Mukhang ang nangyari po dyan, ang napansin ko po naobserbahan ko po, marami pong mga biyahero na hindi naman sanay na inilalabas pa yung kanilang cellphone, yung kanilang QR code. Di ba pagka nag-e-travel ka, may QR code na generate, no? So ilalabas mo 'yun, may pambaril yung taga-customs So pagka binaril yung QR reader, QR code reader,
palalampasin ka naman ng taga-customs eh. Mabilis naman po. Ako nga, mabilis naman ako nakadaan. Kaya lang, marami po sa ating mga pasahero, dahil nga hindi naman dati nilang inilalabas yung kanilang QR code pagkagaling po dun sa bagahe, imagine mo, hahanapin pa yung cellphone, hahanapin yung in-screenshot nilang QR code. Per passenger, siguro it took like, nung nandun ako, mga 30 seconds o mas mahigit pa, sa dami po ng pasahero nandun, nagkaipon-ipon, yung may mga tulak-tulak na trolley. Yun po yata, tingin ko po, it's more of public information po, ASCOM eh. Isa rin po yun, no? Yung iba rin po na ang feedback sa amin, hindi po nasa screen cap yung yung QR codes nila, no? So they'll have to, pagdating ho doon, nagpapasok pa sa webpage ulit nila para po ma-retrieve ulit yung QR code nila. Yung iba naman po, hindi po talaga ready yung QR code nila pagdating doon. Tama po kayo, may ganun din pong feedback sa amin other than yung mga regular profilings namin na ginagawa. Pero may reminders naman po kami lagi, sir, no? Even, in fact, yung, kung napapansin nyo po, yung airline crews natin, we also, nakikiusap din ho kami sa kanila, no? We also communicate with them na baka po pwedeng bago lumapag yung ating mga pasahero o bumaba sa mga eroplano, paki-announce na rin po na paki-ready lang po yung QR code na yun. At yung QR code na yun, sir, yung e-travel po natin, link po yan sa immigration. No? So, Yes. Ang iniisip po namin kasi, once na alam nyo na ginamit yung QR code nyo sa immigration, dapat po naka-ready na rin po yung para sa customs. Tama po. Kasi susunod na rin po yun. Kaya po nabanggit ko, ASCOM, yung tingin ko yung information dissemination po ito eh. Gawa nga nung, una-una, hindi ka makakagamit ng e-gate, yung sa immigration, kung wala kang e-travel. Doon sa mga bumibiyahe, alam nila to. Hindi ka makakadaan doon sa e-gate kung hindi ka nag-e-travel. Kung wala kang e-travel, kailangan kang dumaan doon sa counter, yung may tao ng immigration. So in other words, marami na po ngayon ang siguro mga 90+%. Ako, ang tansya ko sa mga pasahero, ang nag-i-travel, may e-travel na po sila. So doon naman sa pag-fill out natin ng e-travel, nandun na rin po yung customs section eh. Di ba meron din po kami pini-fill out doon ASCOM. So, may customs declaration form. Customs declaration form doon po sa e-travel. Ang problema lang po talaga, tama kayo, mukhang kailangan require na po ninyo ang mga airline companies na sabihin ng crew o kaya nung purser bago bumaba, announcement sa mga pasahero po natin, i-ready nyo po yung QR code ninyo paglabas po ninyo para hindi na po tayo ma-traffic sa customs. Palagay ko po gano'n. Yung profiling po, okay lang po yun, ASCOM eh. But yung pong oras na ginugugol sa paghahanap nung QR code, dako, napakahaba po. Napakahaba. Maniwala kayo. Kaya yung pong mga pasahero na nagtiis na doon sa immigration ng mahaba, nagtiis na rin doon sa paghihintay ng kanilang bagay. Tapos magtitiis na naman doon sa customs, last stop pa naman kayo. Ang pinakagalit yung pasahero sa customs. Totoo po. Mabanggit ko rin po, no, pag naghihintay po kayo sa carousel, meron po dun sa gitna, baka pwede po, meron po kaming announcement talaga dun. Meron po dong poster or announcement sa gitna po mismo ng carousel, no. Mapapansin naman po yun na nagpapa-remind din po, no, sa ating mga kababayan na paki-ready po yung QR code or kung yung e-travel po, kung wala pa kayo, pwede pong mag-fill up habang naghihintay po nung inyong mga bagahe. Kung wala pong e-travel, meron pong customs declaration form naman. But again, sir, tama po kayo, no? Again, we're engaging na rin po yung aming mga tao para sa airlines po, no? At the same time, ang pagkakasabi po sa akin ngayon, may mga on-duty po kami na habang nasa carousel kayo, they remind you already, no? Na paki-ready po yung e-travel, ganun. Minsan lang ho talaga hindi attentive yung mga pasahero natin. Because siguro po, hinihintay talaga nila yung bagahe nila para makuha. But again, maraming salamat din po dito sa mga programa nyo, sir, no? Baka po yung mga nakikinig sa atin na
mga biyahero natin na balak kong bumiyahe. Yung iba ko kasi, pabiyahe ngayon for New Year naman, no? Opo. Baka po pwedeng pakiready na ho yung kanyang mga e-travel. Papalabas, kasi meron din ho yan, no? At papasok po pabalik po dito sa ating bansa. Para kompleto yung gumaganda na po ang airport natin yung customer experience makumpleto po kapag ka po mas mabilis din yung paglabas ng ating mga pasahero. Ascom, maraming salamat po sa inyong oras at happy holidays, happy new year po sa inyo. Happy New Year po, Katunying, at maraming salamat din po sa oportunidad na makapagpaliwanag ang Bureau of Customs. Magandang umaga po. Kumusta po kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio? Thank you po. Makakarating po, sir. Thank you po. Thank you. Samantala, baka po kayo ay maraming pera dyan at instant millionaire pero one day millionaire. Nako, dapat siguro maturuan kayo sa paggamit ng at pagtitipid ng salapi. Ang tawag po dyan ay financial literacy. Ang BDO Foundation kasama po ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies ay nagtutulungan para makagawa ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. May mga lessons po tungkol sa savings, budgeting at financial planning. Tinatalakay din po ang anti-scam tips, debt at retirement debt management, entrepreneurship, insurance at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Napakalaking tulong po nitong financial wellness at tamang desisyon. Malaking bagay po ito sa BDO. Hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayong magplano para sa ating magandang kinabukasan. Yun. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Magbabalik po kami bukas. Number